para Oo. natin na matanong na siya. Si Attorney Aaron Pedrosa po, ang Secretary General ng grupong San Lakas. Ito po isa sa mga ngayon po ay magpoprotesta. Go girl! Magandang umaga po, Attorney Aaron. Magandang umaga, DJ Chacha, maupay nga aga, Yes po. Ted. Oo. Maupay, uswag man, uswag. Ah, Yes, Sir, para lang po sa mga gusto pong sumama sa protesta niyo po ngayong araw, saan pong assembly area po ng grupong Sanlakas? ang Sanlakas po ay magtitipon-tipon Humina lang sa po, wait lang. Ayan, Diliman. go ahead, go ahead. Sorry. Ang Sanlakas po ay magtitipon-tipon dito sa Diliman Prep dyan sa kahabaan ng Commonwealth ngayong alas 12 ng tanghali. At magkakaroon tayo ng Sona ng Masa doon, yung ating programa kasama ang iba't ibang mga member organizations and allied organizations sa ilalim ng Artikulo 11. So inaasahan natin ng mga environmental groups tulad ng Philippine Movement for Climate Justice, ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates, siyempre ang Sanlakas, no? At Artikulo 11 na magkakasa ng programa doon hanggang alas 2 kung saan maghahanda na para sa isang joint march together with Tama Na at yung Kilusang Bayan kontra Kurakot kung saan magmamarcha hanggang dun sa New Capital Estate Gate 1, no, malapit na sa St. Peter Church, Mhm. kung saan idadaos naman yung Sona ng Sambayanan mula alas 2:45 ng hapon hanggang alas 5 Oo. mamaya. Bukod po, Anong inyong mga issues, yan. Attorney Aaron? Siyempre, kung maalala natin, no, tatlong outstanding issues niyan. Simula nung isang taon na makalipas ng State of the Nation Address ni BBM. Una, nasa na yung 20 kilo yung bigas, no? 20 pesos per kilo na bigas. Nasaan na yung pangakong trabaho para sa ating mga kababayan. At yung sinabi niyang mahiya naman kayo sa usapin ng korupsyon, tila lumala pa, no? In fact, may selective prosecution doon sa mga kontra ng administrasyon. So ito yung mga papatampukin natin na mga usapin, lalo't higit nasa mataas na naman, 6.6 yung inflation ng ating presyo ng bilihin, magmamahal pa ulit dahil sa panibagong serye ng atake sa pagitan ng Iran at US at yung SWS survey na nagpapakita ang 52% ng ating mga kababayan nagsasabing sila ay mahirap ngayon, 13% borderline na mahirap. Ibig sabihin, yung outstanding issues, lalo na sa usapin ng kahirapan, ay hindi pa rin natutuganan ng ng administrasyong BBM. Yes po. Sir, attorney, kasama po ba sa matatalakay po mamaya ng inyong grupo yung tungkol doon sa Pax Silica? We'd like to hear kung ano po ang reaksyon nyo dito. Tama yan. Kasama rin ang usapin ng Pax Silica dahil sa panahon ni Duterte, pinalapit tayo ng pinalapit sa China. Ngayon naman panahon ni Marcos Jr., bumawi at kinawing tayo papuntang Estados Unidos ulit, parang yung policy ng kanyang ama. At yung Pax Silica ay isa sa mga pinakahuling development sa usapin ng pag-yurak ng ating soberanya. Kung maalala natin, yung EDCA bases, siyam na po yan, 9 EDCA bases, yung pagtatayo na inanunsyo last year, no, ng Mhm. ammunitions plant sa Subic, no, yung paglagak ng tone-toneladang waste mula sa Hawaii dito rin sa Subic at ngayon yung Pax Silica sa Tarlac, no, kung saan kasama na ang Pilipinas sa mahigit 20 mga bansang gustong i-integrate dito sa pag-secure ng Estados Unidos ng kanyang lugar bilang nangungunang bansa sa usapin ng semiconductor, ng artificial intelligence, Mhm. na tingin natin hindi lang technological ang usapin dito, kundi pati yung military strategy, no? So ngayon, attorney, itong inyong ipinaglalaban na ito, itong inyong ingay na gagawin ngayon, ang tanong dito, taon-taon na lang itong ingay na ito. Sorry doon sa mga nagiging, kumbaga nauubusan na ng pag-asa. Ano ba ang ating pangitain, attorney, sa nangyayaring ito? Hindi bukas makalawa paparating na ang 2028. Ano ang inyong gustong ipahiwatig sa ating mga kababayan? Kung maniniwala ka sa mga survey na ito, attorney, mukhang doon pa rin tayo babagsak. Kaya nga, kung nakakalungkot, no? Kasi
yung mga namamayagpag ulit sa survey for the 2028 senatorial election at ibang mga position, ay parang sila-sila na naman, no? Pero gusto natin ipaalala na nasa isang yugto tayo ng ating kasaysayan na muling nagbabanggaan itong mga naghaharing uri, kung tawagin na natin, no? Nagsimula 2 years ago at nagbibitak-bitak yung dati hindi matibag-tibag na pagkakaisa ng mga political dynasties. They have only their own interests that is permanent, no? Kaya despite yung kanilang bangayan para sa kapangyarihan, nagkakaisa pa rin sa tunguhin ng agenda na sila mismo magpapasasa dyan sa kapangyarihan. Habang ganyan ang nagaganap, yung banggaan ng ilang mga pamilya, no? Duterte, Marcos being the latest manifestation, pansinin niyo po, yung iba't ibang grupo na from the progressive movement ay nagkaisa, no? Dati hindi naman nagkakasama-sama ang marami dyan, no? Pero ngayon, understanding fully well what we are up against, no? There is no other way but to unite. And this is also a clarion call to all the Filipino people, no? We do not need to choose between Marcos or Duterte. We need to choose the Filipino agenda. At ito dapat yung pinapatampok natin sa State of the Nation. Hindi yung pinapangalandakan, yung achievement dun sa ilang tulay ang napagawa, ilang kalsada ang napagawa. Kasi sisilipin mo, bubulat-latin mo yan, ilang komunidad ang winasak. Ilang mga kabahayan ang sapilitang dinemolish. Hindi rin pinag-uusapan sa kabila nung tingin natin i-announce ngayon na nasa upper middle income country na ang status ng Philippines, no? At magkakaroon ng thousands of jobs dahil sa Pax Silica. Yung totoong kalagayan na despite the $4,850 per capita na income ng bawat Pilipino kuno, ay marami pa rin ang isang kahig at isang tuka. Kailangan lang paibayuhin natin yung pagpapaunawa sa ating mga kababayan na hindi si Duterte, hindi si Robin Padilla ang sagot sa ating kahirapan. Hindi si Marcos, hindi kung sino mang nakaupo, kundi tayo. And this is one of the rare moments na nagkakaisa yung iba't ibang mga grupo sa tunguhin ng pagsusulong ng totoong pagbabago na hindi kailangan pumili sa kung sino man dyan between Duterte or Marcos. Sige. Damo nga salamat, attorney, ha. Ako ninanamnam ko yung sinasabi mo, no? At kung ako ay nawawalan, nauubusan na ng pag-asa sa mga binabanggit mo na yan na nagsisimula ng mag-unite yung mga dati din ay watak-watak. Sige, kasama nyo kami sa panalangin na ito na ang pinag-uusapan dito hindi po yung ganda ng barong na isusuot mamaya ng presidente. Hindi po yung ganda ng gown na ating mga mapapanood kung hindi po ang kinabukasan ng Pilipino. Salamat, attorney. Damo nga salamat. Paghinay ka mo, ha? Paghinay mano. Salamat ng marami. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.